triathlon, mahirap magbangka, magulo na. Sige po, bago ang lahat, tayo po'y tumayo. Akala ko tayo po'y pumayapa. Tayo po lahat ay tumayo. Ang kaligtasan ay individual. Kaya harap tayo sa Diyos, hindi by group, kundi individual. Tayo po'y sasama sa Panginoon, individual. Ano po? So sa mga nakalipas na araw, maraming nagkamali tayo, nagkasala. Ngayong oras na ito ay tayo po'y haharap sa Panginoon. Sasama tayo sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Sige po, tawagin po natin si Ate Sheena, maglilid ng magsusundid. Sheena. Nandiyan na po ba siya? Si Andy po. But
Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin.
maraming salamat po muli sa gabi ito, Lord. Nagpapasalamat po kami sa huling gabi po ni Tatay na patuloy po na ang pag-iingat mo po sa bawat isa, sa bawat pamilya, lalo na po kay Nanay. Pinagpapasalamat po namin ng marami Panginoon sa mga pangangailangan po sa araw-araw po, kalama sa financial, pagkain po, Lord, ay talagang sa iyo namin binabalik po, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat po. At muli nga po, Lord, na nagpapasalamat din po kami sa mga tao na tumulong po, Panginoon, na nandyan po sila upang pag-aani ng mga kalooban ng bawat ng pamilya po ito, Panginoon. At talagang pinagpapasalamat po namin sa bawat isa, ang lahat-lahat po sa iyo, Panginoon, na ito talaga ang gumawa ng mga kapamaraanan po, Panginoon. Yun po ay aming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na talagang ikaw ang Diyos na ipinagpapabaya at nagpupulang, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. At lahat ng ito po ay aming pong pinagpapasalamat. Wala po kaming gagawin, Panginoon, kundi papurihan ka at pasalamatan sa araw. Sa gabi ito po, Panginoon. At ang iyong mga salita po ang ito po ang ang salita na aming maririnig sa gabi ito ay patuloy na maitanim sa aming mga puso at isipan at magamit namin sa pang-araw-araw namin gawain po, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa gabi ito at talagang ito na po ang bahala sa lahat po. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samot na namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, meron pa pong dalawa rito upuan. Ito po kayo. Sa ating mga Bible believer o sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi kalugihan. Ang kamatayan ay pintuan o daan para makarating sa lugar na ipinangako ng Diyos. Amen? Sa umagang ito o sa hapong ito, hindi ako tumama, talagang sa gabing ito, dito po sa Lucas, kabanatang 16, talatang 19 ay ganito ang ating mababasa. Pastor, dito po, may upang pa rin sa harapan. Sabi po dito, sa Luke chapter 16, verse 19, may isang mayamang labing nagsusuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng mga sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaalim siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makapupunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po ang mga Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang bigyang babala nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham,
Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay at muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita na ngayong gabi ay ating saglit pagbulay-bulayan. Ito po yung unang topic natin, yung unang gabi ni Tatay, yung linggo ng gabi na siya'y dumating dito. Babalikan din po natin dahil marami pa ang hindi nakarinig nito. Tandaan po natin na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan ng mga mananampalataya. Dahil ito ay daan, ito ay pintuan para tayo makapasok sa lugar na itinangako sa atin ng Diyos. Amen? Ano po? May kasabihan nga na madalas nating naririnig. Minsan ito ay mababasa natin sa mga sementeryo. Nakalagay, ako ngayon, bukas. Ayoko nang dugtungan. Alam ko naman, hindi pa kayo ready. Marami pa tayong mission. Amen. Ano po? Pero yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga ngaral ay may sinasabi po sa mga ngaral chapter 7 ay ganito, mga ngaral chapter 7, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya naman ay nakatakdari mamatay. So walang pangmatagalan dito. Amen? Walang pangmatagalan. Si Marcos nga namatay. Si President Ferdinand Marcos Sr. Ako, si Senior hindi yung Junior baka naman mamaya mag-viral ako. Si Senior, si Ferdinand Edralin Marcos, ang ating congressman namatay din. Ako, hindi yung miyaw yung tatay. Di po ba? Mga kaya mag-ingat ako rito Ibig sabihin, sa mundong ito, hindi tayo permanente. Lahat tayo ay lilipas. Pastor, ano sign na malapit na ako? Yung kilay mo, yung kilay mo, namumuti na rin. Nako, yung buhok mo, namumuti-muti na. Yung paa mo, rinarayo-rayo na. Amen po ba? Di ba totoo naman? Amen po ba? Pag kumakain ka ng ice cream, dati nakikipagkagawa ka, ngayon pakonti-konti na lang. Bakit? Nangingilo ka na. Amen po ba? So lahat tayo ay talagang candidate. Candidate tayo sa pagpanaw sa mundong ito. Kaya ang mahalaga, dumaan tayo sa tamang proseso. Alam nyo, ang pagkamatay ng aking father-in-law, ang aking yanan, ay masasabi kong pinadaan tayo sa prosesong lahat. Amen. Maging sa, bakit? Gusto kasi ng Diyos masiguro na ikaw at ako ay ligtas. Alam nyo, doon sa St. Paul, meron pa doon isang may sakit na 1.5 million na ang utang, comatose. Amen. Comatose, inilalaban pa ng kanyang pamilya. Kasabayan ng misis ko, nila Maylin, nila Sheena, nila Nena, magbayad ng bill. Comatose. Dumadaan yun sa process. Kung yung Kristiyano magpatawag ng pastor, isang prayer ng pastor, tigok na yon. Amen. Hello, hindi nila alam kasi yung process Kailangan makahingi ng tawad sa Diyos. Yun ang sabi rito Kailangan makahingi ng tawad sa Diyos. Dahil lahat tayo palpak. Yung dinag ko, kahit mabait yan, pero pasensya na kayo. Nagkwento sa akin si Paidani, siya ang pumatay kay si Matar.
Si nanay gumatawa. Napatawa ko rin si nanay. O kailangan niyang magsisi. Bakit po? Yung radyo, nakikinig sila ng simatar. Nung pagdating niya, wala pang pagkain. Alauna na yon. Ano ginawa? Tinaga ang radyo at naisip si Marta. O, tumatawa pinan ko. Di ba? Anong ibig sabihin? Lahat tayo ay kailangan humingi ng tawad. Yun ang proseso, yun ang salvation, yun ang kaligtasan. Sabi rito ni Abraham, ngunit sinabi sa kanila ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay at muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Kailangan po ang final and absolute tools for salvation is the Word of God. Kailangan talaga ang tao, ikaw at ako, ay merong salita ng Diyos. Kailangan po. Meron po kaming pinag-pray dyan sa phase 1, phase 2, 80 years old na yung lola, pinalabas na ng lasal. Hindi pa rin matigok-tigok. Ang dami ng sundot dito, sundot doon, lahat makaganyan na, daming oxygen na. Umihinga pa rin. Amen po ba? 80 years old na, pagod na yung mga buong mag-anak kasi pabalik-balik na rin sa lasal. Ubus na rin ang kanilang kayamanan. Buti tayo, walang kayamanan. Amen? Alam niyo po, nag-worship lang kami, nag-pray, nag-worship. Awa ng Diyos. Pagkalipas ang ilang araw, kinuha na nila. Amen? Kasi kailangan ikaw at ako ay magsisi sa kasalanan natin. Amen? Para tayo'y makaakyat na sa kalangitan. Amen? So dumaan tayo sa process. Kaya sabi rito, ito po ang ating matutunan sa gabing ito, lahat ng tao mamamatay, mayaman o mahirap. Amen? Ngunit yung nagtitiis ng hirap, ang sabi rito, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Wow! Sabi yung pulubi, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sino ang sumundo sa kanila? Hindi Puninaria de las Marinas ang sumunod, ang nagsundo, mga anghel. Amen? Gusto niyo ba anghel ang susundo sa inyo? Huwag mo na ngayon. Amen? Marami pa tayong mga misyon. Amen? Pero sabi dito, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Bakit po yung pulubi napunta sa... Hindi dahil siya'y pulubi, kasi wala na siyang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang mayaman, marami pang inaasahan eh. Di po ba? Umaasa siya sa kanyang salapi, umaasa siya sa kanyang mga kayamanan. Pero itong pulubi, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya mapalad tayo na kung ang inaasahan natin ay ang Diyos. Pangalawa, pansinin niyo po, sabi rito, napunta yung mayaman saan? Nasa lugar, sa daigdig ng mga patay at pagdurusa. Ano po sabi dito? Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. So nakikiusap siya, nandun kasi siya sa dagat-dagatang apoy, nandun siya sa impyerno. Amen po ba? Nakikiusap siya kay Amang Abraham, pwede po ba pakisawsaw yung kamay o yung daliri ni Lazaro upang ako naman ay makaramdam ng kaginhawahan. Yun ang kanyang request dahil napakainit sa lugar na yun. Kaya po pag narinig natin ang mensahe ito, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Huwag natin ipag-walang bahala. Kaya ang sabi po rito, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Yun ang kanyang request.
Kaya pagka ang tao napunta sa langit, hindi na yun aalis doon. Pagka ang tao napunta sa impyerno, panghabang panahon na yun. Kaya ito po ang purgatorio. Dito pinupurga tayo para tayo maging malinis, para tayo makarating sa piling ng Diyos. Alam niyo ba, ang sabi ng Diyos, gusto niya lahat ng tao ay maligtas. 1 Timothy, mamaya tingnan natin kung mababasa pa natin yung verse na yun. 2:4, no? At ang sabi rito, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Wow! Kaya hindi ba, pag nagpasasa ka ngayon ka AML, pag nagpasasa ka ngayon kasi cellphone, hello, bato-bato sa langit, ang tamaan mo, madali, pagdat ng tayo ng kamatayan, mamaya biglang nagda big one, tapos nag-AML ka, nagpa-PUBG ka, nagse-cellphone ka, pinanunood mo pa mga malalaswang panoorin, saan ka kaya pupunta? Saan kaya tayo pupunta? Pag nagda big one. Amen? Kaya dapat po, ingatan natin ang ating puso at ang ating mga mata. No po? Yan ang po ang sabi, ngunit sumagot si Abraham, anak, nagpasasa ka. Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Kaya pala, pangit, talaga yung nagpapasasa sa sanlibutan ito. Amen? Anumang bagay, anumang bagay na sobra, masama, pagpapasasaya. Sabi rito, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Alam nyo, dadaan tayo sa process. Tayo ng mga nakinig ng salita ng Diyos at hindi pa sigurado ang ating kaligtasan. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, padadaanin niya tayo sa process. Kaya ang tatay, nung huling araw niya na, ang sabi niya, uuwi na siya. Sabi ko nga tayo, pagaling ka na, palakas ka na, uwi tayo na nagbayukan. Paulan siya. Paulan siya. Nung final words niya, sabi niya, uuwi na ako. Alam niyo, ang sagot niya, ang sabi niya, uuwi na siya sa mansyon. O, di mo ba? Amen? Sabi ko, Lord, salamat. May isang kaluluwa na uuwi sa mansyon. Kahit parang, kasi ito lang, parang ayoko na rin magpastor, napapagod na ako. Ang titigas ng ulo ngayon ng mga bata. Amen po ba? O si Kim Atienza, si Iman Atienza, nagpakamatay. Mayaman. Amen? Advocate ng mental health. Siya pala ang may mental problem. Di ba? Mga kabataan ngayon, madamdamin. Amen? Samantalang kami noon, binubugbog na, okay lang. Kapano kasi cellphone yan? Amen? Praise the Lord. Kaya ngayon, off muna internet. Ano kung magalit kayo sa akin? Bunot muna ang internet. Amen? Paano pag hindi mo didisiplinahin yan? Mga mata niyan, luwa na.